Sa linya natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Sergio, magandang gabi na po, hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Sir Sergio. Ay, magandang hapon sa inyo, Opo. Henry at Karen at sa mga nakikinig sa atin. Opo. Unang tanong po, kayo ba'y pabor doon sa increase? At kayo ba'y nakonsulta bago po ito sa publiko na magkakaroon ng increase? Alam mo, dumaan sa regional tripartite wage board yan, ano? Doon, matagal na naghihiring yan, tungkol ginagawa nila yan, lahat ng region, ano? Yung sa NCR ang nauna, dahil in-order ka ni Presidente na madaliin yan, at yan, ini-implement yan pagka nagkaroon na increase during the anniversary every 1 year date, ano? Pinapublish sa hindi. Ngayon, for the first time after several years, kasi kami suportado namin yung Regional Wage Board dahil yan ang pinaka year to real na pag-appraise sa mga increases na yan, no? For the first time after several years, nag-descend kami doon sa 85 pesos, no? After several hearings namin, kasi ang posisyon na kaya kami nag-descend, pumirma kami sa what we dissenting opinion, ano? Pero natalo kami sa botohan kasi ang constitution ng wage board dalawang representante ng workers, dalawang representante ng ECOP na employers, at isang NEDA, isang DOLE, isang DTI, ano? Okay. Ang unang request ng labor sector dyan, nag-hearing, nag-present sila ng 200 pesos a day, no, sa NCR. Ngayon, tapos yung ginamit yung mga formula na taon-taon ginagamit yan, no? Ang parang lumabas na pagka nila 85 pesos where we dissented kasi ang mga formula kasi na ginagamit totoong ayos, pero ang problema, it was a wartime condition, dahil alam mo, may gera sa inflation, so yung mga besyos matataas, no? Inflation natin ay 7.2, 6.8, yun ang ginagamit. Pero kami, i-consider namin yung inflation and everything else, computation namin, it should not be more than 50 pesos. Kaya kami nag-descend. Pero nagbutuhan, wala kami magagawa. Natalo kami while we said we descended sa opinion, we respect it. So susundin namin yon. At yung mga miyembro namin, handang sumunod doon sa like what we do every year, pagka nagkakaroon ng sinusunod namin yung Ngayon, ito nangyari na may nag-file doon sa RTC ng Pasig, nagulat kami dahil hindi ko maintindihan kung bakit tinanggap ng RTC kasi dapat may proseso pa susundin sa, hindi ko alam, hindi naman ako abogado, pero nagtataka ako bakit biglang tinanggap ng RTC yung petisyon, ano? Basically, ang nag-petition yung mga nasa Construction business. Construction. Hindi ko alam yung rason. No? So, siguro, tingin ko, pag-uusapan lang doon, kung sumunod sa proseso, yung pagtataya ng na yon, kami naman, alam namin sumunod sa proseso yon. So, hindi ko alam kung paano gagawin doon. My feeling is, gano'n din ang lalabas to, sumunod sa proseso, kaya itutuloy rin yun. Okay. Pero kahit pa paano, may 20 days po yung temporary restraining order, August 13 po. Hanggang August 13, kumbaga, Sir Sergio. Kayo po dyan sa ECOP, do you think this is also some sort of a reprieve, kahit pa paano, short relief para po sa mga employers? And do you also support this? Kumbaga, kahit na sinabi nyo po na
kasi nag-dissent po kayo 'di ba? Pero susunod pa rin po kayo. Pero ito pong desisyon ng Pasig Regional Trial Court, do you also support this? Well, wala tayo magawa, desisyon nila yun. Pero actually, kung eventually, pagka naman na ano yung petisyon na yan, retroactive naman sigurado yun Sigurado naman pababayaran yung mga nakabayad, di nga isosoli. Yung hindi pa, retroactive naman sigurado yun. So, maliit na bagay yun. Yung na-delay ng konti. Apo. Teka muna, Mr. Ortiz, ito ba sa kasaysayan ng increase? Nga ngayon ba nagkaroon na biglang may nagpetisyon sa isang regional trial court, sa isang branch ng korte? As para sa ino, ngayon lang Nagulat ka kami. Kasi alam ko, bago pumasok ang korte niya, dapat i-exhaust muna yung lahat ng ano doon sa dole di ba? Nagtaka kami kung bakit napasukan ng korte. Pero so I really don't know. So ibig sabihin, kung nga ngayon may nagpetisyon, nga ngayon din may korteng nag-decide outright na status quo ante muna ito. Oo. Yun naman I mean, ako naman, tingin ko rin tutuloy rin yan, pero na-delay lang konti. So, masyado naman malaking iskandalo nangyayari dyan sa ano na yan Ako tinig ko tuloy-tuloy naman yan Hindi naman siguro ihihinto ng korte. Ang palagay ko, wala naman sila karapatang ihinto yan. Pero yun nga po, kasi tama po ba, Sir Sergio, na kumbaga na-apply na kumbaga yung unang tranche. So, dapat tapos yung second tranche na po dapat hanggang next year po ba yun? 2027, January 2027? January, Opo. So, sa tingin nyo, itutuloy pa rin to at hindi naman babawiin yung unang tranche? Hindi. Palagay ko rin hindi ko nakikita kung paano gagawin ng korte na sasabihin hindi valid yun. At palagay ko, hindi na itutuloy. May mga nakabayad Opo. At siguro, yung hindi nagbayad, i-retroactive yun. Pero tingnan mo na. Yung 2025, wala, tuloy-tuloy palagay ko. Pero ang butit na alaman namin, partner, na alaman natin kina Mr. Ortiz na kayo na pinakamalaking Employers Confederation sa buong bansa ay bagamat ang para sa inyo ay 50 pesos lamang muna, pero dahil natalo kayo sa botohan, ay magko-comply pa rin kayo. Magko-comply kayo doon sa 60 pesos and 25. Ibig sabihin, hindi nyo sinusuportahan, to make it clear, hindi nyo sinusuportahan yung petisyon sa korte sapagkat susunod na kayo. Susunod kami. Sinabi naman namin yan. Right after in-announce yun, nagtaka pa nga ako kung bakit nagagalit sila kay Secretary. Hindi naman siya nakakapil ko. Nagulat lang ako. Kasi nung desisyonan yan, hindi pa yata naka-appoint si bago Secretary. Saka ala siyang pakialam doon kasi yung nag-hearing doon, mga representante nga. Okay. Pero sa tingin nyo po ba, Sir Sergio, kasi nung nabanggit nyo kanina na itong wage increase, parang konting tulong po ito sa mga manggagawa, lalo na tumataas yung mga presyo ng bilihin, mataas po yung inflation dahil nga po sa giyera po na nangyayari sa Middle East, na apektuhan po tayo. Pero hanggang ngayon pa rin naman po, mataas pa rin naman po ang bilihin, mataas pa rin po ang gasolina, ang diesel, ang kerosene. Sa tingin nyo po ba this is enough reason para dagdagan pa rin naman po natin ang sweldo ng ating mga manggagawa, lalo na po dito sa NCR? Siguro, Karen, Henry, explain ko sa inyo yung perspective para maintindihan yung dynamics yan. Dito sa Pilipinas, there are 52 million in the labor market. 52 million. Kasama riyan, dalawa yan, divided yan sa two. Isa yung formal sector, isa yung informal sector. Okay. Yung informal sector, 84% yan. Yung formal sector, 16%. Yung informal sector, sino ba yan? Yan yung mga farmers, fisher folks, drivers, vendors,
jeepney drivers, truck drivers, mga maliliit na business na sa family owned. Kasama rin dyan yung government employees, a few million, na hindi kasama rin sa ano. So yung 16%, yun ang covered ng mga dole. Nandyan yung covered sila ng minimum wage, Okay. covered sila ng PhilHealth, ng pag-ibig, SSS, yan yun. 16% lang yun. Out of 52. No? And out of the 52 million, pagka nagtataas ng sweldo, ang minimum wage, 4 billion lang yung minimum wage earner out of 52 billion. Ha? Remember that. Pagka merong distortion, natutumbok yung mga tumaas, nagiging almost 5 billion. So, ala pang, yung 5 billion na yon, wala pang halos 10% ng workers. So, maintindihan naman nyo na ang nangyayari ngayon, pagka nagtaas ang sweldo yan, ang gagawin ng mga nasa business, hahabulin yan, walang, kasi pagka tinaas, wala namang connection yan sa benta nila, wala connection sa profitability nila, papatong yung presyo sa paninda nila. No? Kung hindi na kaya ng presyo nung merkado, magbabawas ng tao. At kung hindi naman kaya na rin yung magbawas ng tao, magsasara na lang. No? Dapat at yan, ang kinatatakot ng Bangko Sentral. Kasi pagka ganyan nangyari, may problema na nga tayo dito sa giyera at yung tumataas yung magiging inflationary yan. Ang masakit dyan, nabenepisyohan mo yung 10%, pero yung 84%, na hindi naman tumatagap na yung farmers, ang average earning ng farmers, if I understand correctly, ala pa 300 pesos a day. Tataasan mo yung minimum wage earner, then sila naiiwanan lagi. Every year, naiiwanan sila. Umaasa sa gobyerno ngayon yan. Hindi naman kaya ayudahan ng gobyerno lahat yan. Although most of them are seasonal workers naman. Yung seasonal, well, anyway, yung covered yung nasa 4%, ano yun naman natin, yung 16% na covered ng mga loans na yan. No? Yung 16% na yun, yung mga kumpanya na yun, 90% micro. 8% yung small. 1% yung medium, wala pang 1% yung large. So 90% yan micro. Ito mga micro na to, dito sa panahon na to, wala pa yung taas sa sweldo, no? Hirap na. 13-month pay, hindi halos makabayad, no? Yung mga sweldo nila, hinahabol every weekend o every kinsena pa sweldo. So ngayon, hirap na hirap, papatungan mo yan. Hindi namin iniintindi masyado yung medium at large, saka yung iba rin sa small. No? Pero, ang tinatamaan yan talaga na hindi kaya saluhin yan, yung micro, saka yung marami sa small. Yun ang problema. Kaya madali sabihin na kawawa naman ang dyan, taasan natin. Minority lang yun. Yung marami ay hindi nasa taasan. Okay. At I think there's a sigh of relief, ika nga sa aming mga manggagawa, na mabalitaan namin sa inyo na kayo, at least kayo, ay sumusuporta po rito. In other words, hindi kayo magiging kalaban ng mga empleyado para hindi matuloy itong increase na ito in whatever. Hindi kami kalaban dyan. Okay. Pero ganito. Support that. Pero ganito, Mr. Ortiz, to be frank about it, ang ibig nyo ba sabihin ngayon, may mga nababalita na kayo na dahil o kumatuloy itong increase na ito, baka magsara sila at baka magbawas sila ng empleyado? Sabi ko nga sa'yo, hindi pa dahil yung increase marami na nagsasara. Okay. Sa micro. Mahirap ngayon. Alam mo, ang problema natin, yung definition natin ng minimum wage. Alam mo, ang definition ng minimum wage sa International Labor Organization, yan yung entry level ng mga bagong graduate at mga nagkakaedad.
para proteksyonan sila sa mga work, bibigyan lang ng konti allowance pagtatrabahuhin. Hindi yan ang living wage. Ang intindi ng tao, living wage yan. Ang living wage, yun ang bumubuhay sa pamilya ng 4 o 5. Hindi yun ang intensyon ng minimum wage. No? Kasi ang minimum wage, ang living wage, under yung concept ng living wage, pagka dalawa nagtatrabaho sa kasama yon sa pamilya, no? O pagka yung asawa halimbawa nagtitinda-tinda, kasama yon. May kapraso silang bakuran, nagtatanim ng gulay, kasama yon. May alaga itik, baboy. Yung ayuda ng gobyerno sa edukasyon, ayuda sa health, Yun ang living wage. kasama yun. Teka muna. Living wage. Teka muna pala, partner. Kami tatanong na rin at yaman kayo nariyan na rin sa aming bulwagan ni Ika nga. Partner, paano kaya yung narinig natin sa show na pala na lowering the tax bracket ng mga ano ninyo ron? Oo, 350,000 pesos annually po yata. Meron kami grupo tinatawag Leaders Forum, no? Yan composed of the organized labor heads, yung TUCP, FSW, at saka kami employers. Ano? Meron kami Leaders Forum. Nag-meet kami regularly. Isa sa mga rekomendasyon namin yan. Kami nag-recommenda yan. Okay. So meaning, galing pala sa inyo yon. Galing sa amin yung rekomendasyon na yan. So hindi kayo, in other words, hindi kayo rin kalaban sa bagay na yan. So suportado ninyo yan. Hindi, ito namin yan. Alam mo, marami nang nagbabang hindi. For the last few years, dahil sa Leaders Forum, nag-uusap-usap kami, nagkakasundo kami. Kahit nandun sa Regional Wage Board, hindi kami nagkakasundo, pero hindi kami nag-aaway. Yung para sa yung pag-determine ng wage, nagdidebate kami. Kuminsan nagkakataasan ng boses, pero at the end of the day, nagkakaintindihan kami. Pero kung sa bagay pala, kung kami naman ay kung marami naman sa amin ang hindi na magbubuwis, that's also hindi naman mababurden ng mga employer Hindi, dyan. Oo. Ang mabuburden yung pamahalaan. Ang mababurden sa gobyerno. kanya lang. Yun na nga, papaano naman? Papaano ngayon kaya baka mangyari naman mag-suffer naman yung tax collection, Mr. Ortiz? Tapos yung mga social service. Yun ang problema. Kasi doon na-recommenda namin yan, hindi naman kasama yung ibang binibigay na incentives doon sa SONA, no? Yan separate na inano namin yan. Dahil kinumpute namin yan, yung kumikita ng 350,000 a year, ano? Magkano na yun? Man, tataksan mo pa. Anyway, so last question siguro, partner, from my end, if we have also a question. Kumusta na ang investment climate ng bansa? Medyo basa-basa pa rin. Dahil, alam mo na, meron pumapasok, meron even tourism, pero hindi huling-huli tayo sa mga kapitbahay natin. Issue pa rin ba sa mga investor yung flood control anomaly unresolved until today? Yan ang pinakamalaking issue. Confidence. Hindi sila naniniwala na masosolve natin yung problema na yan. Nung una sana, para paniwala, umaasa kami itong year na to, masosolve yan, pero lalo lumalaki yung yung problema. Unang-una, ang focus natin lahat, pati media, yung political issues, nakakalimutan yung economic issues. Kanya nga tinawagan na namin kayo at medyo nakakaumay na rin naman ang impeachment. Oo. Alam mo, noong nakaraang taon, ang binigay na bill ng LEDAC, 52 yata. Ang naipasang batas, 2. Nako po, Joseph. Anyway. Ngayon pa, lalo pa ngayon, may impeachment. Nako,
Paano papasa Senado? At syempre may papalapit na rin ng eleksyon, kanya-kanya po itong di ba? Usually ba ito? Tsaka pagkasyang araw, Mr. Ortiz, Berna. Berna, ha? Kanya-kanyang posturing ito. Berna, kaya binabati na namin kayo ng advance Merry Christmas. Ninong Seryo, advance Merry Christmas. At least Merry pa rin na Christmas sa atin. Mabuti naman, baka ma-postpone eh. Mr. Ortiz, salamat sa inyo for Thank joining you, us. Sir Seryo. Thank you. Salamat din sa inyo, Henry. At Karen. Alright, si Sergio Ortiz Luis Jr., ang President ng Employers Confederation of the Philippines.